Hello! Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-common na katanungan kung nagbabala ka pa lang o nag-uumpisa ka ng maging YouTube creator. So, ano ba ang topic na pag-uusapan mo or sino ba ang gusto mong manood sa'yo? Kanino ba i-address yung mga pag-uusapan mo sa mga videos mo? So, kaya nga, i-explain ko sa inyo kung ano ba talaga, magni-niche ba or wala na lang niche. Hi, this is Jane, sharing with you my journey as a mom of four, a wife, a child of God, and a YouTube creator. So yun nga, kaumpisa mo palang mag-create ng mga videos or nag-umpisa ka na at hirap na hirap kang sagutin kung ano talaga ang magiging topic mo para sa iyong channel. Well, bago mo masagot yan, kailangan mag-decide ka muna kung ano yung niche mo. Kung ano kasing mga topic na pipiliin mo, dapat nakadepende yon sa pinili mong niche. Ano ba tong niche na to? N-I-C-H-E. Anong meaning nito? Wala kasing Tagalog na translation to eh. Ewan ko. So, ang niche is yung target audience mo. Sino yung sa tingin mo na makaka-relate dun sa mga i-share mong videos? Sino yung sa tingin mo na magkakaroon ka ng connection? Gusto mo magkaroon ng connection? Or gusto mong i-target? Ito yung niche. So, ito yung mga sa palagay mong manunood ng mga contents mo. So, paano? Paano tayo pipili ng niche? Paano tayo magde-decide kung anong magni-niche ba tayo? Dapat ba talagang mag-niche? Kasi sabi ng iba, huwag na mag-niche. Sabi ng iba, mag-niche. So ano ba talaga? O baka naman isipin nyo, nako, ayoko na mag-YouTube channel. Bakit ganyan? May niche-niche pang kailangang i-decide. Ang komplikado naman. Hintay lang mga kapatid, baka dahil dyan hindi ka na mag-umpisang mag-YouTube channel. No, kung meron kang analysis paralysis at ka-analyze mo ng niche ay hindi ka makapag-umpisang mag-YouTube channel, huwag ka na lang mag-niche. Mag-umpisa ka na lang. Mas importante pa yon. Pero kung isa kang masugid at seryoso na gawing negosyo ito, pag-YouTube, balang araw, ay kailangan mong pag-isipan ito at seryosohin kung ba talaga, magni-niche ka ba or hindi. So, kwento ko lang yung nangyari sa akin. Bale, nag-umpisa akong mag-YouTube, wala naman akong iniisip na niche. Gusto ko lang talagang try talaga na ano ba to? Ba't halos lahat nag-YouTube? So, tinry ko, di ba? At feeling ko nagustuhan ko naman, na-enjoy ko naman yung pag-create ng mga videos at saka parang na-apply ko yung creativity doon. I love editing videos. I love telling stories. So, yun, dun ako nag-umpisa. Doon ko nalaman na gusto ko pala ang YouTube or video creation. So, kung ikaw ay nandun sa stage na yon, sige lang, just, kumbaga, lumusong ka na sa tubig kahit na ayaw mo pang maging guluhin yung isipan mo sa pag-iisip kung ano yung niche. Pero, ang iba sa atin, syempre, mas intentional, mas talagang nagbabalak tayo na paano makakatulong talaga itong YouTube na to sa ating mga future plans na pagnenegosyo or pagkakaroon ng side hustle or talagang kumita ng seryosohan dito sa YouTube. Pakinggan mo naman tong pag-uusapan natin nito tungkol sa niche. May niche ba o wala? Well, ideally, dapat talaga may niche tayo. Pero kung ito ang makakapaghadlang sa'yo para hindi ka mag-umpisa sa pagiging YouTube creator mo, huwag ka muna mag-niche. Basta itry mo munang mag-create ng videos na sa tingin mo pwede mong simulan at malaman talaga kung ano talaga yung gusto mong niche or ano talagang gusto mong topic or ano talagang gusto mong i-share sa mga viewers, di ba? So,
hanapin mo kung saan ka doon. Pero kung seryoso ka talaga, well, it's about time to decide what niche you're going to choose. So yun na nga, na-establish na natin na kailangan nating mag-niche. Now, ang tanong naman, will I niche narrow niche or broad niche? Yan naman ang katanungan ngayon. Ano ba ang dapat gawin natin? Pumili ba tayo ng yung mga specific na audience na talagang yun lang talaga, dun lang natin i-cater yung ating mga videos na gagawin? O pumili tayo ng mga viewers na mga target audience na mas broad? Ano ba talaga ang mas magandang gawin? So, una, pag-usapan natin yung pag-niche na narrow or may specific kang mga type of audience na ia-attract sa mga videos mo. So, ano ba ang magagawa sa inyo pagka meron kang ganitong specific na target? Well, maganda ito sa algorithm ng YouTube kasi habang pinag-aaralan ng algorithm yung mga videos mo, nagkakaroon siya, hindi siya nalilito kung kanino niya i-distribute yung mga videos mo. Madali niyang ma-figure out ng algorithm ng YouTube kung ano yung topic na ibabato niya sa kung kaninong mga audience, di ba? So, napakadaling, sabi nila, madali kang lumago kapag meron kang specific na niche. Halimbawa, cooking ang iyong channel. So, dun ka lang sa cooking talaga, nagre-revolve yung mga videos na i-share mo. So, yun lang, cooking lang hanggang sa, ang maganda dito, talagang na-establish mo yung authority mo dun sa skill or sa interest na sinishare mo, di ba? O kaya sa gardening lang ng gardening yung lahat ng mga sinishare mo, makaka-carve out ka ng kumbaga uniqueness among yung noisy environment, di ba? Makaka-establish ka ng magsa-stand out ka sa maraming mga creators na cooking channel din or gardening channel din. So, kung talagang narrow lang, kung for example, yung mga maliliit na space na gardening, kung yun doon ka lang, makakilala ka doon agad, di ba? Kasi hihiwalay mo yung sarili mo apart from the rest of the gardening, mga creators sa gardening, di ba? O kaya halimbawa cooking, Mediterranean cooking ka lang, so madali mong ihiwalay yung sarili mo from the rest na napakadaming mga cooking channel, di ba? Yun ang maganda sa narrow niching. Ang kagandahan pagka specific talaga yung niche mo na nasasagot mo or nakikater mo yung mga needs ng mga certain type of audience, di ba? Ikaw yung pupuntahan nila to get solution to their problems. At saka na habang nagtatagal, nagiging expert ka dun sa topic na pinag-uusapan mo at na-establish mo yung authority doon. Yun ang maganda sa pag-niche. Kaya sa totoo lang, madali kang lalago pagka may narrow lang yung niche mo. Narrow yung niche ay on the side of the creator. Kasi kung ikaw yung creator, isipin mo, year after year after year, pare-pareho lang yung pinag-uusapan mo. Di para namang nakaka-restrict naman ng creativity mo yun, di ba? Siyempre, as a creator, ikaw meron ka pang ibang mga interest na gusto mong i-share sa mga viewers. At saka, kung ikaw ay ang binabalak mo ay mag-establish ng isang business, parang napaka-restrictive kung napaka-specific lang ng target audience mo. Parang paano ka magbi-build ng brand nun? Siyempre, yung brand ay nakadepende dun sa mga values ng magiging negosyo mo, di ba? So, parang pagka sobrang restrictive or narrow lang yung specific audience mo, parang mamimiss out mo naman yung ibang mga viewers or audience na
pwede rin naman na mag-benefit dun sa magiging negosyo mo or business mo in as sa pagdating ng araw, di ba? So, I feel like yung narrow niching ay maganda siya kung gusto mo talagang mabilis ang paglago ng iyong YouTube channel. Pero kung ang purpose mo ay magkaroon ng isang business na someday na pagkakakitaan mo yung magkakaroon ka ng business around that channel, parang and magbalak mong mag-build ng brand mo, para namang masyadong restrictive kung puro na lang, 'di ba? Puro na lang gardening or puro na lang for example, traveling. Parang one day mababurnout ka, 'di ba? Parang yun na lang over the years, yun na rin ng iyaano mo. Syempre isipin mo, 'di ba? A long term. Isipin mo yung in the future, eto pa rin ang i-share ko. Parang gusto ko naman mag-grow. Parang kaya ang daming mga YouTubers na nagki-quit kasi nababurnout sila. Kasi parang nasasobrahan na sila sa too much na yung hindi na kasi yung kahit passion mo yon, pero kung ginagawa mo araw-araw for years, nakaka-burnout yon, yung nakaka-fed up yon. So, kung isipin mo yung long term, kung isipin mo yung short term, maganda ang narrow niching. Pero kung isipin mo yung long term, parang maganda ata kung medyo hindi naman ganun ka-narrow. Dapat lawak-lawakan din dapat ang pag-niche. Yun ang palagay ko. Kumbawa, lalo na kung gusto mo mag-build ng brand at yung brand na yon ay magiging foundation ng iyong magiging business, dapat yung brand na yon ay nakadepende dun sa brand na or kung yung mga values mo sa buhay, 'di ba? Or yung nakaikot doon sa personal story mo. So having said this, ikaw na mag-decide kung anong gusto mong gawin sa pag-umpisa mo mag-YouTube creator. It's either mag-umpisa ka na narrow niche or mag-umpisa ka mag-broad niche. Basta makapag-umpisa ka lang dahil hindi mo pa alam kung ano ang ini-niche mo. So, I'd like to hear what you think. Comment down below kung meron kang gustong i-suggest. Ano sa palagay mo? Mag-narrow niche or mag-broad niche? Comment down below. Sana you'll feel free to share your thoughts and your idea, your opinion tungkol dito sa pag-niche na to. So, para naman makapulot din ako ng mga perspective na iba from my viewers. Yun na nga, napag-usapan natin na kung wala kang niche, hindi alam ng YouTube algorithm kung kanino niya ipupush yung mga videos mo, at kung sobra namang narrow ng niche mo, ay balang araw, mafe-fed up ka at mababurnout ka. So, isipin mo kung ano ang pipiliin mo doon. So, but pwede nating i-balance, di ba? Pwede nating i-balance yung magkabilang sides. Why not create a niche around your personal story? Yan ang sinasabi nila na pinaka mas effective ngayon kung gusto mo talagang magtagal sa pag-YouTube these days, di ba? Kasi ang dami nating ng mga narinig na mga YouTubers na nag-quit, na fed up, hindi na nila, kasi sobra na kasi yung pare-pareho na lang, na burnout na sila, pare-pareho na lang yung mga ginagawa nila. So, the most effective way na sabi nila, so, and also, very, very effective kapag in the future ay magkaroon ka ng negosyo around your YouTube channel, very effective is to create a persona around to create a target persona or a target group of people na related dun sa personal story mo, related dun sa mga values mo or mga interest mo. So, it's not about choosing a segment, particular segment of people, but
It's more like knowing what you will offer, what you can offer, and actually choose a persona na kahit imaginary lang, decide ka kung ano yung, sino bang klaseng tao na gusto mo na ma-attract dun sa mga videos mo or maging customer mo in the future. So, this persona, pwede nating pangalanan din, di ba? Para every time nagagawa tayo ng video, ang isipin natin, itong person na to, ang tinatry mong sagutin yung mga challenges or tinatry mong tulungan sa mga kanilang mga problema, di ba? So, yung iba, pinapangalanan. For example, papangalanan ko si Michelle. Yun ang aking persona na she could be like, for example, 40 plus woman, a busy woman who is trying to find some ways to earn money, side hustle, or and to at the same time to express her creativity, her passion, you know, na one day na gusto niyang iwanan ang 9 to 5 na job niya or para magkaroon siya ng more time with her family and to build wealth para sa kanyang family, para sa next generation, ganun. So, pwedeng yun na maging persona ko, di ba? Kailangan mamili ako na kung ano yung mga range ng age na gusto ko sa sarili kong channel. I'm targeting 40 and above, kaya hence 40 and above ang usually tinatitle ko sa mga videos ko. At saka tinatry ko rin na i-target yung mga may passion na mag-create, maging creator. Kasi in the future, makakatulong din sa inyo ang magiging business nyo. Alam ko makakatulong sa inyo ang pagkakaroon ng isang platform na kagaya nitong sa YouTube. Ang pinakamaganda sa strategy na ito na pag-create ng target persona is we get to carve out our own space in a very very competitive world of YouTube creation. Syempre, yung mga tao na alam na nila, 'di ba? Hindi nila na nakikita yung difference. Kaya minsan hindi ka na mapapansin yung mga viewers kasi ang dami mo namang katulad. So bakit ka pa nila panonoorin? Pero kapag meron kang unique na ino-offer at na nare-relate mo or nako-connect mo yung mga sentiments ng mga specific type of people, sa kanila, sila yung ma-attract mo, di ba? Wala kang katulad. You're unique you're creating your own, sabi nila, you create your own blue ocean. Kasi sa ocean nga, di ba, ang daming mga mangingisda na they're trying to fish. Pagka tabi-tabi kayo, madaming mga namamangka, mga nanguhuli ng isda, tabi-tabi kayo, more than likely, halos wala ka rin makukuha may isda. So, dapat umalis ka dun sa maraming mga fishermen dun sa area na yon. Kailangan magkaroon ka ng isang, doon ka, pumalaot ka. Doon wala kang kakompetensya. So, ganun yung ibig sabihin ng you create your own blue ocean. By creating a persona na unique lang sa sarili mo, unique lang among the rest, na-attract mo yung mga like-minded people, na-attract mo yung sarili mong tribe. And by that, you can build your own tribe na over the years, ma-establish mo yung
authority, ma-establish mo yung brand mo, ma-establish mo yung connection mo with them, at nagkakaroon kayo ng deeper connection na pagdating ng araw, magiging parang silang warm market na, di ba? So, pagdating ng araw na ah, trusted ka na nila, kahit na anong i-offer mo, madali na para i-earn yung trust nila, para itaguyod o i-patronize kung ano yung man yung mga ino-offer mo sa kanilang mga products or services. So, ganon. Kailangan talaga may strategy. May strategy ka. Kahit ngayon, nag-uumpisa ka pa lang mag-YouTube channel creation. At dahil sa relate sila sa mga sinishare mong videos at you get to connect with them in a deeper level, mas magsistay sa'yo yung mga viewers mo and audience mo. At ikaw rin, na-establish mo yung trust sa kanila, sa isipan nila. At very, very beneficial yon para sa future na intention mo, di ba, to make a business out of your channel. So with this persona in mind, madali ka nang makakaisip ng mga i-content mo kasi alam mo yung pain points, yung mga challenges and mga problems nung taong ito na ginawa mong persona. So, you create your contents around those needs. You create your contents around answering their questions, di ba? So, napakadali na mag-isip kung ano yung i-content mo, di ba? At saka, sa mga comments nila, syempre, you'd be sensitive enough, babasahin mo yung comments nila, kung ano yung mga pain points pa nila, mas magkakaroon ka ng opportunity to learn more about your target audience. Kasi nagkaroon ka na ng kumbaga interaction with them, di ba? So, hindi yung, if you have no niche, so hindi mo alam, di ba, kung anong gusto nila na mga kailangan nila na gawin mong videos. Kasi iba-iba yung interest, di ba? Pero kung meron ka talagang mga persons na halos pare-pareho kayo na the same tribe, na maraming commonalities yon. Kaya mas madaling gumawa ng contents even after many years kasi nag-evolve sila, nag-evolve ka rin. Kaya you're free to kung mga experiment na gumawa ng ibang mga topics pa na connected din sa buhay ng persona na tina-target mo, di ba? At ikaw din, na hindi restricted yung creativity mo. You get to be yourself, you get to live your life, you get to even evolve, di ba? You're free to evolve, hindi ka restricted. So, mas long-term ang ino-offer na strategy na ito, na benefit. Kaya, I think this is the best. And I think for somebody like us na 40 plus and above, marami na tayong interest, di ba? Marami na tayong mga experiences, marami na tayong, kumbaga, passions, at marami na tayong, lessons learned sa buhay natin na naman kung i-restrict natin at hindi natin ma-share dun sa tribe natin, di ba? So, minsan gusto natin, yung self-actualization ba, na mai-share natin at makapulutan ng aral yung mga, hindi lang isang parte ng buhay natin, kundi parang yung kaubuan ng katauhan natin. And I think that's healthier, that's like sustainable sa mahabang panahon, yung ganong strategy, di ba? So, choosing a target persona, I think, is the best way to go. Tell me what you think, kung anong sa palagay nyo. Comment down below kung meron kayong gustong i-share or i-suggest kung ano baka naman meron kayong mas nalalaman na strategy na mas maganda pa dito. But I think it's a win-win situation. Kumbaga, kung magki-create ka ng niche na
dependent or around a certain persona or avatar. Yung iba kung tawagin to, you will create your own avatar. Pero para mas parang uh, sci-fi na yon. So yeah, create your own target persona is the way to go. Okay, so kung hanggang ngayon nakikinig pa kayo, maraming salamat. You've stayed with me. Thank you. Sana may napulot kayong aral. You've found value in what I've just shared. Na sana if I appreciate it. Kung nagustuhan nyo, please click like, subscribe, and share this video kung meron kayong kakilala na kakapulutan to ng aral. Pakishare na rin sa kanila. And thank you very much and see you in my next video. Bye!